Kaya alam niyo po, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, napakabait, napakabait na Pangulo. Hindi po karahasan ang isasagot niya sa karahasan. At ang kanya pong pamamahala ay walang tigil pa rin po sa trabaho kahit na meron pong ganitong mga pagkilos. Yan po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po masama ang ating Pangulo. Respeto raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang karapatan ng mga nagpoprotesta pero ibang usapan na raw kapag may nilalabag na batas. Live mula sa Malacanang, namumuno sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricel, anong direktiba ni PBBM kaugnay nitong INC rally? Jiggy malinaw ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos patungkol nga dito sa surprise rally na nangyari dyan sa EDSA. Una, ang sabi ng Pangulo, dapat magpatupad ang mga pulis ng maximum tolerance. At ikalawa, sana daw maibalik agad sa normal sa lalong madaling panahon ang sitwasyon. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, malinaw naman na iginagalang ni Pangulong Bongbong Marcos ang freedom of expression at freedom to assembly dahil karapatan naman yan ng bawat mamamayan. Pero ibang usapan na raw kapag may kaakibat na pang-aabuso ang isang rally. So tinanong natin, ano ba yung pang-aabuso na nakikita dito ng Malacanang? Well, ang sinasabi naman daw kasi ay masasabing pang-aabuso kung nakakaapekto na ito doon sa ibang tao na wala namang kinalaman dito sa kilos protesta. Nariyan daw yung mga estudyante at mga manggagawa na papasok sa kanilang mga eskwelahan at yan ang mga pangunahing naperwisyo kaninang umaga. Naperwisyo po talaga at talagang grabe po ang ginawang katarantaduhan na ito ng mga nagrally na ito. Ito po gawa po ito ng mga demonyo dahil po kilala po natin ang mga iglesia na mga mabubuting tao, mababait, mga pasensyoso. Pero yung pong mga pumunta dito sa sa EDSA na ito, yung isa nga hinarang pa yung bus na dala-dala nila. Ito po ay mga na udyukan ng mga demonyo. Yan po ang nangyari diyan. Tanggapan pero naabala dahil dito sa kilos protesta. Nariyan daw yung mga pasyente na sakay-sakay pa ng ambulansya pero hindi agad makatawid dahil nga dito sa kilos protesta. Pero sa alam nyo, meron po ako nakita, ito, ewan ko lang kung totoo to. Nakita ko to sa ating kaibigan na si Laitera. Ayan, nakita ko to sa isang post. Alam nyo, matindi to kasi ang sabi po dito, meron daw pong meron daw pong ito. Pakita ko na sa inyo sandali. Ito po, buntis daw po, namatay dahil daw po sa traffic nagawa o dulot ng INC rally. Imagine niyo po yan. Nakaperwisyo sila ng buhay. At sabi nga po dito sa post ni Laitera, dapat managot ang organizer ng illegal rally na yan. Ang nag-post po yung Papa Vince. Grabe, no? Laking perwisyo nito sa buhay ng mga Pilipino. Lalo na dito sa sa buntis na ito na nawalan na ng baby, nawalan din siya ng buhay, 'di ba? Nako. Ewan ko kung paano nila naaatim 'yan, ang panawagan ng Malacanang dito nga sa mga nakikilos protesta ay nakipag-coordinate muna sa mga pulis dahil ito naman yung nakasaad sa batas. Kung ang panawagan daw ay sumunod sa batas, sana raw maging sila ay sumunod din sa batas. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Ano po yung instruction ni Presidente when he learned about this rally? What did he tell the people in authority? Ganun pa rin. Maximum tolerance ang dapat na ipairal at makinig lang kung ano ang kanilang sasabihin, pero kung may lumalabag sa batas ay dapat din ipatupad ang batas. Ano pong pang-aabuso yung tinutukoy natin dito, ma'am? Maaari natin masabi kung may pang-aabuso kung nakakaapekto na sila ng ibang tao. Yun. Karapatan din naman lahat natin na galangin din ang karapatan ng bawat isa. At Dito kasi sa pinakita nila na ito, parang pinakita nila, iglesia kami.
Kami ang hari ng EDSA. Amin to. Parang ganun ang ginawa nila, no? At wag ka. Naku, pati po yung mga service ng mga bus, lahat ng service nila, pati mga van, inihambalang po. Nakahambalang lang sila. Ang pahayag ng Malacanang kaugnay sa selective justice na pinoprotesta ng INC. Jiggy, itinanggi ng Malacanang na meron silang pinapatupad na selective justice. Dahil kapag daw sinabing selective justice, ito daw ay pag-impluensya para daw maprotektahan yung kanilang mga kaalyado o kakampi. Wala raw nangyayaring ganito. Dahil malinaw naman daw yung naging hakbang ni Pangulong Bongbong Marcos ay paimbestigahan yung sinasabing flood control projects anomaly. At makikita nga daw na isa doon sa mga napunterya sa mga kasong ito at sa isyong ito ay si dating Senador Bong Revilla na dati rin namang kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos. At malinaw din naman daw na ito daw kay Senador Rodante Marcoleta, kung siya raw ay naaakusahan man, meron din naman daw susundin na due process. At kapag nasundan din naman daw ang due process na ito, meron din naman daw siyang proteksyon bilang isang Pilipino. Ang sinasabi nga ni Undersecretary Claire Castro, ito namang kino-question kaya Senador Marcoleta na 75 million pesos nanggaling na rin naman daw mismo sa bibig ng senador yung issue at pag-amin tungkol sa donasyon na ito. Nakita lamang daw kasi yung pagkakaiba nung nakasaad doon sa kanyang statement of contributions and expenditures o yung SOSE at yung nakalagay doon sa kanyang statement of assets, liabilities and net worth. So ito raw yung kino-question ngayon. Pero malinaw naman daw na oras na masampahan ito ng kaso, mayroon pa rin naman daw susundin na tamang proseso. Pakinggan natin yung sinabi ng Malacanang tungkol dito. Ang sinabi ni Pangulo, kahit anong kulay nyo, kamag-anak, kaibigan, kapag kayo po ay may ebidensyang laban sa inyo, sa korte nyo na lamang po ito ipaliwanag o depensahan. Masasabi po siguro nating selective justice kung gagamit ng impluensya, karahasan, pananakot, para lang hindi makasuhan ang isang kaalyado. Yun po ang selective justice. Actually, ang gumagawa ng selective justice, INC. Saka itong mga DDS. Sila po gumagawa talaga ng selective justice. Kasi, ang gusto nila, mapanagot daw yung nasa flood control scam. Yan ang gusto nila mapanagot. Flood control scam. Mga sangkot dyan. Ngayon, ang mga sangkot dyan, ito matindi. Ang mga sangkot dyan, kaalyado ni Digong. Bakit? Dahil panahon ni Digong, si Digong ang presidente nung magsimula po ang mga ghost projects, nagsimula po ang mga katarantaduhan. Diyan nagsimula ang mga ghost projects. Kaya nga 'di ba, etong mga Diskaya nakasuhan doon sa Bulacan dahil po sa ghost project nila sa Kalumpit, panahon ni Digong. Wag natin kakalimutan 'yan. Ngayon, ang gusto kasi ng mga DDS, si PBBM ang pagbayarin sa flood control projects scam. Teka, paano nangyari yon? Si PBBM ang naglabas ng korupsyon sa flood control. Tapos nung busisiin ng mga flood control, nagsimula ito 2017, 2018, 2019. Nasaan si PBBM nung time na yon? 2016, 2017, 2018 hanggang 2022. Nasaan si PBBM? Private citizen siya noon. So bakit siya ang pinipilit na sinasabing mastermind sa flood control scam? Tapos, ang matindi, pati si House Speaker Martin Romualdez, na ibinasura na nga yung kaso dahil wala nga makitang ebidensya na nagkamal ng milyong-milyong pera si House Speaker sa flood control, ayaw pa ding tanggapin ng mga DDS. Pati na tong si Marcobeta. Si Marcobeta kasi magaling magmanipule. Kita nyo sa kanyang inilabas na pahayag kaninang umaga, wala siyang sinabi na yung kaso na kanyang matatanggap na plunder ay dahil sa kanyang kadaldalan, sa kanyang kayabangan, kaangasan, na siya po ay nakatanggap ng 75 million mula dito kila Mike Defensor. Hindi niya sinabi. Diba? Kaya nga po,
nakapagtataka na ang sinasabi nitong mga kumag na ito, si PBBM ang mastermind, gayong ang mga lumalabas na may mga flood control projects, ghost projects, substandard projects, panahon ni Digong. Ano yun? Yun ang selective justice. Bakit? Iniiwasan nila at kinakalimutan nila sa mga utak nila na si Digong ang pasimulo sa pagnanakaw ng kaba ng bayan. Yun ang selective justice. Ayaw nila mapagbayad si Digong. Ayaw nila mapagbayad ang mga kaalyado ni Digong. Ang gusto nila, ang gusto ni Marcobeta, 2022 pataas lang ang iimbestigahan. Ayon na rin yan mismo sa abogado ng mga diskaya. Akala yata nitong mga to, kahit mag-rally sila, kahit puluin nyo ng Iglesia ni Cristo, ang EDSA mula monumento hanggang doon sa may dulo. Puluin nyo. Kung gusto nyo, pati NLEX, SLEX, TPLEX, CALEX. Lahat, puluin nyo na Iglesia ni Cristo. Matutuloy po ang impeachment. Makakasuhan si Marcobeta. Wala po kayo magagawa. Nakikita ba ng Pangulo na banta sa kanyang administrasyon itong INC rally? Well, alam mo, Jiggy, na tiyempo. Itong rally na ginagawa dyan sa EDSA sa ika-4 na anibersaryo ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Malacanang. Na timing pa yung kilos protesta na yan. At kasabay nga ng rally na yan, kapansin-pansin yung paghihigpit din ng seguridad dito sa palasyo. Kanina, pagdating natin dito sa palasyo, kaninang umaga, napansin natin na isang gate lamang yung nakabukas dito at yung ibang gate ay talagang bantay sarado na rin ng mga pulis. Kaya tinanong natin sa Malacanang kung naka-heightened alert nga ba ang Presidential Security Command. Pero ang tugon kasi dyan ng palasyo, ito naman daw ay mga normal na hakbang. Patuloy daw na minomonitor ng PSC yung mga pangyayari dyan sa kilos protesta, pero yung ginawa raw na paghihigpit ng seguridad dito sa Malacanang ay bahagi rin naman daw ng mga hakbang to ensure din yung protection ng mga tao dito sa loob, kaya ginagawa naman daw yan kada may kilos protesta. Pero ang sabi ng Malacanang, walang nakikitang anumang direct threat ang Pangulo kasunod nga nitong kilos protesta. Kung meron man daw naghahayag ng kanilang mga saloobin, interes na rin naman daw yon ng iilan lamang. Narito ang sinabi ng Malacanang tungkol dyan. Does Malacanang see this as a threat, ma'am? Wala pong nakikitang threat dahil alam naman po ng Pangulo na ang kanyang ginagawa ay para sa taong bayan. So kung meron lang po siguro mga ibang interes o interes ng ibang grupo, interes ng ilang tao, hindi po siya dapat na maging hadlang sa pagpapatupad ng Pangulo at ng administrasyon ito ng batas. Maricel, sa isang payag sinabi ni VP Sara na ginagamit ng Administrasyong Marcos ang justice system para patahimikin yung kanyang mga kritiko. Ano ang sagot dito ng Malacanang? Ito naman si Sara, umepal pa no? Wala namang kaming ibang makita kung hindi ang kagustuhan yung mapalatan sa Malacanang si PBBM. Wala naman kami ibang makita dito kung hindi ang gusto nyo ay agawin ang kapangyarihan kay PBBM para yung mga DDS na sangkot sa korupsyon at sangkot sa pagnanakaw sa kaban ng bayan noong panahon ni Digong ay hindi maparusahan. Yun ang nakikita namin. Tama ka, Jiggy. Doon nga sa isang statement na ipinost ni Vice President Sara Duterte sa kanyang social media account, sinabi nga niya na yung good governance ng administrasyon questionable dahil nariyan daw yung mga issues tungkol doon sa pagtaas ng presyo ng bilihin, yung kawalan daw ng trabaho ng marami sa ating mga Pilipino, pero iba raw ang pinagtutuunan ng pansin ng administrasyon. At sinabi nga rin, alam nga namang tutukan lang ng ating Pangulo yung problema dyan sa na yan. Sa mga problema na kinakaharap ng ating bayan. Pagtaas ng mga bilihin, yung kawalan ng trabaho, inflation.
Kapag yan lang ang tinutukan ng ating pangulo, hindi matututukan yung mga buhaya. Ang mangyayari, yung mga buhaya magnanakaw na magnanakaw. Kapag ang inuna ng ating pangulo ay etong kumbaga ang popokusan niya ay eto kuwari ekonomiya lang, pagpapaganda lang ng buhay ng mga Pilipino. Ang mga katulad ni Sara Duterte, parang ano yan, para yan yung daga nagwawala o nananamantala kapag wala yung pusa. Ganun ang mangyayari dyan. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos at ang gobyerno, eto yata yung hindi alam ni Sara Duterte. Naging presidente tatay niya, mukhang walang alam to. Ang ating gobyerno, multitasking yan. Lahat kayang hawakan ng gobyerno. Kaya nga meron 3 branches, di ba? 3 branches, executive, legislative, judiciary. Napakaraming sangay ng gobyerno ang kumikilos sabay-sabay, araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kahit hanggang Sabado at Linggo may gobyerno. Yun yata hindi alam ni Sara Duterte, no? Lahat tinututukan ng Pangulo. Kaya nga hindi ka pwedeng maging presidente, Sara Duterte. Bakit? Kasi ang gusto mo, tumutok lang ang Pangulo sa isang bagay lang, 2 bagay, 3 bagay lang. 3 problema lang, hindi pwedeng tutukan yung mga ginagawang pagnanakaw ng katulad mo. Hindi pwede yun. Babagsak ang Pilipinas kapag hindi tinutukan ng mga pagnanakaw mo. Ni Vice President Sara Duterte na ginagawang issue itong justice system na kumbaga nagbabalat kayo na naghahanap ng accountability pero ang hinahanap naman daw ay yung mga taong very vocal, yung mga individuals na maingay against corruption at saka yung mga Maingay nga against corruption, wala namang ebidensya. O yung 18 kargador, ang ingay-ingay. May ebidensya bang naipakita man lang natatayo sa korte? Sa korupsyon na sinasabi nila. Wala. Walang ebidensya. Si Marco Beta, si Cayetano, si Mike Defensor, puro pagsasabi na may korupsyon, may korupsyon. Tanungin mo, nasan ebidensya? Wala. Ano ebidensya nila? Bunganga lang nila. puso. At ito raw yung hinahabol ng pamahalaan. Pero alam mo, ang paliwanag dyan ni Undersecretary Claire Castro, ang ating Palace Press Officer, 2018 pa lamang nasa gobyerno na itong si Senador Rodante Marcoleta. Meron pa nga siyang ipinakita na artikulo na magpapatunay nitong mga sinasabi niya. Pero ano raw ba ang nagawa ng nasabing senador para tugunan itong issue ng katiwalian sa pamahalaan? Wala. Sabi ni Jose Castro, malinaw naman na ang nag-umpisa ng investigasyon patungkol dito sa flood control project anomalies ay ang Pangulong Bongbong Marcos. At wala pa raw 1 taon mula nang nabanggit nga ito ng Pangulo sa kanyang pinakahuling State of the Nation address, meron na rin naman daw mga ilang individual na nasampahan ng kaso, kabilang na nga dyan ang dating kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos na si Senador Bong Revilla. Kaya malinaw din naman daw na kumikilos ang pamahalaan ukol dito. Jiggy. At ngayong may protesta, tutuloy pa ba ang Pangulo sa kanyang state visit sa Canada? O nga, Jiggy, kanina kasing umaga, kinansela ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang mga activities. Supposedly, kaninang alas 9 ng umaga, pangungunahan niya yung launching ng programa dyan sa May Manila Bay, pero hindi na siya dumalo dyan, kinansela. Ito yung hindi talaga tayo, parang alam mo yung talagang taka-taka tayo. Na bakit? Parang si Marcoleta pa yung bayani ngayon. Parang si Marcoleta pa yung bayani sa mga pahayag ng INC. Parang si Marcoleta pa bayani sa pagpapalabas ng korupsyon. Kung hindi pa sinabi ni PBBM na may korupsyon, sa flood control projects, may ibubunga nga ba putang ina matandang kalbo na yan? Wala naman, di ba? Wala namang pahayag yan tungkol sa korupsyon. Ang korupsyon nandun sa panahon ni Digong. Siya'y kongresista nung panahon ni Digong. Katabi pa siya ni Andaya. Nung sinisiwalat ni Representative Andaya ang korupsyon sa DPWH. May ginawa ba si Digong?
May ginawa ba ang Marcobeta? Wala. Kailan lang nagkukuda si Marcobeta? Nung nagsalita na ang ating Pangulo. Tapos parang ikaw pa bayani ngayon, Marcobeta, putang ina mo ka. Niya supposedly press briefing sa harap ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o yung FOCAP kung saan nakatakda sana siyang sumagot ng iba't ibang issue pero kinanselan niya rin yan dahil ang paliwanag ng Malacanang kailangang i-monitor ni Pangulong Marcos kung ano yung mga nagiging development dyan sa kilos protesta sa EDSA. Kaya ang tanong natin kanina, tutuloy ba si Pangulong Marcos dyan sa kanyang official visit sa Canada dahil bukas na ang kanyang lipad papunta nga ng Vancouver. Pero ngayong hapon kinumpirma ni Communications Secretary Dave Gomez na tutuloy si Pangulong Bongbong Marcos sa Dapat lang tumuloy. Wala namang kwenta yung gagawin na yan ng INC. Saka hindi nila maaagaw ang Malacanang kay PBBM. Malabo. ng biyahe sa Canada at dito nga niya isasagawa yung kanyang mga agenda. Alam naman natin na marami ring mga Pinoy na nakatira dyan at paiitingin daw nila yung bilateral relations. Mas importante yon yung lakad sa Canada ni PBBM kaysa magpunta lang si PBBM dyan sa Malacanang. Kung mag-stay lang si PBBM dyan sa Malacanang. Mas importante yon yung biyahe niya sa ano na yon, sa Canada. Pagitan ng Pilipinas at ng Canada. So far, status quo, tuloy ang Pangulo sa Canada. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Tama yun. Unahin ng ating Pangulo ang kanyang trabaho kasi hindi maaagaw ang presidency. Hindi, malabo. Unahin ng ating Pangulo talaga yan, yung mga bilateral meeting na yan. Kasi yan ang kailangan ng ating bansa ngayon. Yung pakikipag-ugnayan sa ating mga kaalyado para mas lumakas ang ang import at yung ating mga OFW mas lalong mapangalagaan. Lalo napakaraming Pilipino diyan sa Canada. Kaya alam niyo po, ito pong mga ginagawa po na ito ng ating Pangulo na pagpapakita na siya po ay inuuna niya ang trabaho kaysa dito sa katarantaduan na nitong sila Marcobeta. Tama lang po yan. Yan ang tamang gawain ng Pangulo. Yan ang trabaho ng Pangulo. Hindi katulad ng ginagawa ni Sara Duterte, maglalakwat siya, maglalamyerda ng ilang buwan, pag-uwi, galit pa. Akala mo kung sinong manita. Akala mo kung sinong magsabi na walang ginagawa ang ating Pangulo. Samantalang siya, mayat maya, nasa dahig, binabantayan ng tatay niyang nabubulok sa kulungan. Wala kang kwenta, Sara. Maraming salamat po sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayong lahat. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Bye-bye.